Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Alright, so magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, maulan, mag-iingat po tayo sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon. Ingat po tayo dahil balita natin ay medyo sinasalanta ng bagyong Leon ngayon dyan. At syempre, huwag natin kakalimutan mag-follow sa mga social media ng SMNI, www.smninews.com, www.facebook.com, Banateros Official, and of course, meron tayong kapartner mo sa balita at serbisyo, rumble.com, user SMNI News, and of course, sa mga pages at YouTube channel ng Banateros Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, and Jay Guevara. At ngayong gabi, mga kababayan, meron tayong napakagandang guest. Maganda na, matapang pa, na walang iba, kundi si Ma'am Cathy Binag. Ma'am Cathy, batingin po natin ang ating mga kababayan. Hi everybody, magandang umaga, gabi, or hapon man sa inyong lahat. Kung nasan kayong parte ng mundo, di ba? So, andito ako sa Banateros, finally. O, di ba? Ang matatapang at wala ring mga takot. Ganun talaga pag yun, no, kapag yung pinaglalaban mo is totoo sa puso mo. Ayun, tama yan, Ma'am Cathy. And of course, Coach Oli, baka may pambungad na handog ka sa ating mga tagapanood. At of course, kay Ma'am Cathy Binag. Ina-allergy ako. Parehas kayo. Oo, Ina-allergy din siya. Pag nakakatabi ako ng maganda, medyo ako, ina-allergy ako. Kaya Nasaan yung misis mo? May misis Secret. hindi na ako makasalita. Ayun. Pero wala na, nabulunan Pero na. akala ko dati sabi-sabi lang na sabi nila, uy maganda si Cathy Binag sa personal. Akala ko lang, parang nambubo lang. Totoo nga, ang ganda. Grabe. Bihira po kasi talaga makakita ng... Yung iba kasi puro ganda. Wala namang tapang. Walang tapang. O iba naman, maganda na matapang, parang Amazona. Wala namang utak. Di ba? Meron nga dyan mga pangit na bobo pa eh. Grabe naman baka. Oo, di ba mukhang koka? Ganun. Hindi, yung kayo naman, ano na naman pinag-iisip baka nyo? sinaisa-isip ko, Coach Oli. Pero iba talaga pagka nandito, napakaganda ng energy. Lalo na may katabi tayong maganda, matapang. Ito yung sinasabi na babaeng may yagbols. Ay, Yan. Jay, baka may pangbungad na handog ko sa ating mga kababayan, mga tagapanood. At syempre, kay Ma'am Cathy Binag. Na rin ako na masyado akong Na-starstruck na-starstruck sa starstruck ako kay Ma'am Cathy. Grabe naman. Siyempre, nire-reactionan ko yan eh. Oo. Nire-reactionan ko mga video niyan. Kaya talagang isa ako sa mga isa rin ako sa humanga at talagang isa sa mga supporters ni Ma'am Cathy Binag. pero mabait pala siya, no? Kasi akala ko noong una, napapanood ko lang, may puro tapang eh. Hindi, akala ko mataray, no? Oo, akala ko, istarira eh. Kumakain ng turon. Pero, Favorite ko. yan, napaka down to earth pala ni Ma'am Cathy, no? Pero, mas marami pa tayong malalaman regarding Ma'am Cathy Binag sa paglalaod ng ating live tonight, no? At syempre, Ma'am Cathy, no? Baka po pwede mo kabibigyan ng konting background kung sino talaga si Cathy Binag sa mga kababayan natin na hindi pa nakakakilala sa inyo, na konti na lang siguro kasi halos lahat sa Pilipinas na marunong mag social media, kilala na po kayo. Pero doon sa mga hindi nakakakilala, bigyan po natin sila ng konting background kung saan nanggaling, paano baka pinanggalingan ni Ma'am Cathy Binag. Well, I'm a mom. Nanay din po ako ng 5 mababait na bless ako sa mga anak ko. So, and sa mga nagtatanong din ng aking edad, I'm turning 48 this year. Diba? So, what do you call this? Ang trabaho ko po dati, I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians. Then, I'm also a chef. I love to cook. Ayan. Wow! Ang daming designation pala nito ni Ma'am. Yes. Sige po, go go ahead. ahead. Sorry. Then, may loyalty. Yun sabi ko, loyalty is my currency. Yan lang. Kaya,
ever since then, kapag meron akong pinaglalaban, paninindigan ko yon, hindi para magsinungaling, but rather kasi kung ano lang yung katotohanan. Ayun, napakaganda Yeah. ng pambungad ni Ma'am. At anyway, nagulat ako doon sa 48. Kasi kami, early 40s pa lang, pero pabulok na eh. Ako nga eh. Ako yung pinakabata sa Banateros. Pero mas mukha pa akong matanda kay Ma'am Cathy. Hindi, marunong kasi mag-alaga. At nakikita ko si Ma'am, mahilig Masayahin. mag-exercise to. Tsaka, Yung eating. positive lang outlook Yes, sa life. yes, Kaya ganyan, yes. no? Unat na utan mo mukha eh. Wala yung botox. Walang botox, no? Oh, original. Consoli, ano masasabi mo doon sa unang bungad ni Ma'am? 48 ba? Bagay sa 51. Bagay sa 51. Tama. Sino si 51? 48, 51, 3 years lang ang gap. Oo, ganun yung 3 years. Ganun ba talaga dapat? Oo, Pagka, hindi. no? Ba't ilang taong ka na ba? Si Banat by 48. 48. Si Banat may naman pala. O, teka muna, tapusin na natin yung personal. Masyado na. Bakit ba lumabas ang Miss Cathy Binag at bumanat sa mga abusado ng gobyerno? Iyon, no? Alam mo, I guess, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, di ba, na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood. Kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga. Kasi ako, binuli ako. Even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties. Kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then nung nalalaman ko, kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko JCI kasi ako Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na second ako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita ko din, I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na, eto talaga mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. Tama. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mommy, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod-sunod namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos, in-isolate ko yung sarili ko. Tapos, kay God lang ako. I think it's God providence talaga yon. Tapos, until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, umuupo ako dito. Again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes. Ano yung kinukonvince mo? Patakot ka, Cathy, patakot ka. Wala eh. And Yeah. I'm ready. You know you're a Christian. You told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. Of course, diba? Nobody wanted to die. But I guess you're more ready because you know that
Saan ka You're fighting pupunta? for the truth. Diba? So you're fighting for the truth, you're telling the truth and everything. That's it. Ayun. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang personal First-hand experience. personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to, at saka wala siyang Nothing to gain. nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay. Kaya matanong ko, ma'am, Yeah. wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya, Hindi, kasi baka ma'am, baka Yeah. gumagawa lang ng pangalan Yes, for the... yes. Alam mo na, yung wala. merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, in-offer ako. 3 yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, in-offer ulit ako. Hindi talaga. I think kasi, ang dami kong makakaaway. So, sobrang ano ko, pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman na natatanong, Yeah. sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi, ano na yun gawain kasi ng iba yan Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte Yes. para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila. Kaya palagi namin natatanong nila, Coach Holly, na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Oo. Well, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang pwede akong magbantay bilang simpleng ordinaryong tao, maging political, magbantayan ko yung mga politician natin. Tapos I can say what I want. Rather than sitting there, tapos ako naman yung mababati. Because remember kasi, eto kasi yan, walang politician na umupo, nagiging kontento ang lahat ng constituent. Kasi hindi mo mapiplease lahat. May mga bagay ka talagang hindi mabibigay. And ako kasi people pleaser ako eh. Yung parang ayoko may nadidisappoint sa akin. So parang feeling ko baka ma-depress ako because ng depression ko. So parang ganito na lang. Kasi you can still help the majority behind the scene by helping all those. Like right now, yung ginagawa ko, sinusupport ko yung mga politician na this coming election na naniniwala ako na makakatulong sa ating bansa. Di ba? Ayun. Parang kayo, like, okay, you're a host, pero you're giving your voice and you're helping the nation. Iba yun eh, di ba? May freedom. Alam niyo, ma'am, isa pa sa na ano ko sa inyo, yung sinasabi niyo kanina na hindi ako natatakot eh. Dahil kapag buo yung tiwala mo sa taas, hindi ka takot mamatay, Yes. hindi ka takot ganun na ganun din po ang ng Banateros. Kasi lagi nga ako kaming na kadalasan mga magulang namin sasabihin, medyo magdahan-dahan naman kayo kasi iba yung kinakalaban nyo. Ang katwiran ko lang, bahala na. Kung ano naman yung pinaglalaban namin is para naman sa bayan at ay pawang katotohanan lamang. Sabi ko lang sa magulang ko at ganun din mga kasamahan ko dito sa Banateros. Kaya hindi ako nagkamali talaga na yung unang labas nyo pa lang, sabi ko, totoo itong sinasabi nitong tao. Tama yung sinabi ni Coach Holly kanina kasi kumbaga may first-hand experience siya doon sa mga tao. Nakasama niya ng matagal na panahon. At ito na lang, may tanong po ako. Kasi sa social media talagang nag-trending yung pangalan ninyo. Yung mukha ninyo talagang pagka nagbabrowse ka, makikita sa TikTok, sa mga Reels and all that, sa YouTube, nandyan lahat. Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at tinilantad nyo, nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba? Wala. Bakit kaya? Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila na sana wag lang silang ma-mention. Yun. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention basta
huwag kayong makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Ayun. Diba? Kasi dapat, kung alam nyo mali, huwag nyo konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali Huwag sa kayong gulo. makisali sa gulo. Oo. Kasi like what I said, I did what I did. I have nothing to gain. Hindi ako artista, hindi ako tumatakbo, hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share my experience for people to know and to, you know, to validate yung sinasabi ni PRRD, ng mga tao and everything. That's Okay. it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Choli. So wala pang lumalapit. Kung May tumawag lang, pero, oo. huwag babanggitin yung Oo, kanilang yes. pangalan. Yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Cathy, ano ba gusto mo? Para tumigil ka sa pagsasalita at para mas spare mo yung pangalan namin. Katulad ng mga binabanggit mong Yeah. pangalan na hindi ko na babanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy pagka ganun? I won't agree. Parang sa akin kasi, hindi parang. Sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. You know, and yung mga anak ko, dalaga, binata, you know, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na, yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiiwan akong legacy na na-share ko sa bansa. Ayun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yun, yung maganda yung magiging record mo. 'Di ba? Kasi yung integrity mo at saka yung character mo, magbe-base yan kung ano yung pinaninindigan mo, yung principle mo, 'di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion or anything, kikitain niyo natin yung pera. Correct. Pero yung ako kasi, like what I said, si God kasi enough na sa akin eh. I've experienced it eh, pero hindi ako naging masaya. Ayun. Di sana nagstay ako doon, 'di ba? Tama. So si Ma'am Cathy ay mananatili sa kanyang paninindigan. Of course, of Alright. course. So, Yeah. Coach Oli, kanina may sasabihin Ayun. ka. Kasi Thank you, kadugtong ko yung sinabi niya na wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. No? Ano ba 'to ibig niyo sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Yung kasama ba yun sa sinasabi mo huwag kayong makigulo dito? Oo, kasama na yun. Tapos, kasi uso yan eh. Kung sino yung nakaupo, alam mo yung, sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, diba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang, kaya presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, you know, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. So, even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, yung mga bagong congressman. And, you know, you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So they don't know the people. They don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay. So, ano lang, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, Yeah. huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, oo. papakalanan kayo. Nako. So, ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala, ha? Ang dami nyo pala. So, ito pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho nung na-interview ka, talo, siyempre ako, kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gaano na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Papayag ako. Pero, alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually nag-usap na kami niyan eh, si Senator Bato, nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung who's that guy, kita mo, hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko, yung grupo eh. So, hindi ko, sino to, yung may evidence siya. Si Yung kalbo. Morales? Oh, si Si Morales. Morales. So, I was saying na, kasi siya,
meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, oh hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nikki Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Di ba? Kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan yung gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niya naman, I'm a born again Christian, ba't ko tinotolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga korap na politician. Yun lang ako. Mabigat yan. May Lilinawin ko lang po bukod sa kumpleto na sila Ma'am Cathy, at napakalakas nung hawak na mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang sa kalaman ng lahat. Yes. Yun lang. Yes. Okay. So now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas o lagi nasa bahay? Bahay, trabaho, ano? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero naniniwala ba kayo Yeah. na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. Okay. Let's be real talk tayo dito. Yun nga, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan tayong Yes. gumagamit, right? So, especially dun sa, namin, sa Circle mo. society namin, no? Sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like, takot, nahihirapan silang kumuha, Yes. and everything. Ngayon, oh my God, ang kita, andyan lahat, 'di ba? Parang even 'di ba? I even tell my story yung daughter ko naturuan, 'di ba? So sobrang bulgar. So bulgar, and hindi nila yung matatago. Yun yung sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila may social media. Dati kasi nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung Television, network. television. People has freedom Yes. for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood Kaya, halos ng wala. TV ngayon. Wala. No? Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. Do it for the people. I understand that na-trauma kayo, nawalan na iba sa inyo ng trabaho. Pero, dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo sila dito, di ba? Parang, kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako. Minsan nga si Boss Data, pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya. Kasi ganun pala yun pag pina-follow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pina-follow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ng pamumuhay nila. Yeah, so... Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues, yung Yeah. napapanahong issues kasi gustong-gusto ko to eh. Oo. Etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yun, puntahan muna natin. Napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez saka ni Abante. Yun. Yan. Maganda Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi na totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi. Alam mo, yung taong guilty, may defense mechanism. Dalawa yung action yan.
yung ating etong gobyerno natin, dalawa kasi ang, di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so defensive. Di ba? Parang, tsaka mindsetting kasi sila, always. Parang ako ng parang, talagang ganito. Kasi, ang ginagawa nilang Tumbukin style, natin. is, minamindset nila yung mga mamamayang Pilipino na, ay, hindi totoo yan. Ako naniniwala ako kay yung police, Colonel kay Grijalva. Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para para gawin 'yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng pagka, ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanungin kasi halatang halata naman, di ba? Ano yon? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. They're doing things, na against it. 'Di ba? Sabi nga ng, may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. 'Di ba? Nagmamagaling sila. Meron the way they look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila. Napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Hoy, yari kayo. Diba, kayo? Harassment yan. Diba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Diba? Honorable. Honorable. Tsaka The sa honor is Senate- not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Pangalanan mo nga. Wala Sino nang yun? iba kundi si Risa Ontiveros. Nako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no, ma'am? Kasi Oo. ang hirap na lang bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Yes. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Sikibuloy na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. Tsaka ang intention nila is maganda. And ako, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ako, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Ako, naiiyak ako nung nangyari yon, yung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. Solid. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So, kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo.
Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, na-meet na po kita ilang beses. Pero I wanted to visit you nga eh. Hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama tayong magbumisita kay Pastor Yes. Kibuloy. Ayun. Kasi Diba? Soon. Ma'am, no, ilang beses na kayo nakakapunta kay Yes, Pastor Apollo opo. Kibuloy kasama ng mga politician. Yes. Yun. Coach Oli, baka may follow-up ka lang. Si Miss Cathy, ang daming pasabog niyan eh. No? Ang dami Marami pa talaga. ata tinatago Matindi. to eh, na hindi pa nilalabas eh, no? Kasi ang pasabog niya ay tungkol sa droga at saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga relo-relo. Nako! Meron akong katanungan kay Miss Oo. Cathy. Ano ba yung suot ng relo at ikaw ba ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling, yung nagnanam ka. Para kayong, alam mo yung pag nag-dentist ka, Anesthesia? Oo, ganun. So yun yung feeling eh. Doon, kasi sabi nila, pag first timer ka, doon muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko, ayoko. Hindi ka nagniwi nun, hindi. Hindi, pero ano, I think, no, it makes sense. Baka kaya silang humingiwi kasi namamanhid ka. Yun. So parang nasanay sila. Nagkakaroon ng nawawala. sariling buhay yung Reflex, muscle. exactly. Oo. Di ba parang Yeah. reflex nila. Ang pangit, alam mo, hindi ko Ako, I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagda-drugs, nakakapangit. Oo. Di ba? Bakit nyo ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit, ang baho nyo. Ano pa ba gusto nyo? Baka gusto Talaga, nila. mabaho. Oh, baka may singaw. Baka kasi ganun ang gusto talaga nila. Kaya gumagamit sila. Mabaho sila. Bakit? Dry. Tama ba? Dry, yung skin. Dry, you can see. Dry, grayish. Yung gums, yung teeth nila, iba-iba, sira. Yung sira-sira, you know. Kasi Buti nga, chemicals nauso yun, ang no? veneers eh. Yeah. Chemicals yun, Yeah, ano? yeah. Jay, may... Kaya pala. Pero teka muna, hindi sinagot ni ma'am yung ano eh. Oh, sa Kasi relo, may sa pasabog relo din siya sa mga relos eh. Oo, relo ko ano. Rolex, Panda. Ay, oo. At Yeah. least, di ba? Ano, Hindi naman politician si transparent, di ba? Oo, Yeah. kasi hindi kasi may Connect. pasabog siya in connection. May marami siyang pasabog Yeah. na ewan ko kung tama sa kanya kung nakakita yun or baka mamaya hindi naman pala account niya yun. Di ba? Yung mga, meron yung yung iba yung suit dati, iba yung suit Oh, yes. ngayon, di ba? I did that. I did Kaya that. kailangan Yeah. chine-check din natin. Well, ako naman, sabi ko nga, kung dati galing sila sa mayamang family, okay yun. Walang You can do whatever you want. Pero, you know, trace the history. Yan. Dapat Diba? Backtrack tayo. Ano ka before, then nung umupo ka, bigla namang ang bilis naman ng iyong flip ng iyong lifestyle, diba? Sabi nga eh, naka-Seiko watch Yes, pa lang pagpasok ng politika. Then after 2 years, Yes, naka-ano na. Rolex na. Naka-Rolex na, di ba? Yan. At saka, Siguro- nasashock ako kasi I love watches. Yes. And, nagkukulat kayo naman. Yes. At saka, nagbebenta ako ng mga vintage watches before pa. okay. Oh. So, alam ko yun, nasashock ako, oh my gosh, ang mahal yan 14M, 7 million, yung gano'n. Kaya nung nagpa-lifestyle check, isa ako dun eh. Alam ko yan. Talaga nag-ano. Di kayo lulusot kayo ha. Pero alam mo ha, ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. Correct. Oh, Di ba? wala na. Oo. Pero alam mo, you cannot. You cannot. Kasi, di ba, social media, even in Facebook, Yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. May mga pag na-share na yan, Yes, wala ka na magagawa. wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ang, But anyway, ang delikado dyan kasi yung mga nagigess namin dito, hinihingi ko yung relo. ay, yari ka ma. Hindi kasha, hindi kasha. Maliit. But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa sobrang sipag, din nakita niya kanina, dami ng designation. Afford niya na makabili ng mga Oo. relo. Yan. Oh, regalo naman to. Aminin ko naman. Ayun. Oh, di ba? Anyway, Ano Jay, kasi- baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. At speaking of relo, Yun o. nung nakaraan, di ba, may nag-viral na parang naging mayabang, naging bastos na parang, bakit ko ibibigay relo ko sa'yo? Anong masasabi mo doon, Ma'am Cathy Binag? Well, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao, hindi talaga siya people person, o he may be or she may be born with a political family, but it's not in his blood or her blood to be to serve the people, hindi niya maiintindihan yung ano ba, yung pagiging warm, and like what I said nga, na-meet ko kasi siya din dati, hindi talaga siya ganun, umiiwas siya sa tao.
So, hindi siya ganon. 'Di ba? Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to. You know, Yun, pwede, papadala kita ng medyo, relo. Oo. medyo katanggap-tanggap pa. Diba? Kasi yun, again and again, tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga to, mga bata yan, na nung nag-aral sila para maging police or military, umpisa pa lang, bata pa lang, yan sa age na yan, naka-ano na yung buhay nila. Nakasalang na yung kanilang buhay, inalay nila sa bansa. Yes. So, gaano lang yung relo para ibigay mo. Even though, sige, mahal nga yun. Sige na, hindi na, mahal talaga yung Nasa relo 4 niya that million time. na tayo. Mahal Or talaga yun. ano siya, Nakita ko. bali 4.5. Yeah, Di mahal umano, talaga. di umano. Galing talaga ni Ma'am. Okay, so napag-usapan natin yung drugs, tapos ngayon nagano tayo. Kasi itong mga relo-relo na to, pumapasok ito sa corruption. Yes, of Now, course. the question is, do you believe na mas rampant ang corruption nowadays compared to before? Sobra. Kasi lantaran. O paano mo nasabi lang? Nakita mo naman sa Congress, di ba? Parang may fashion show. Ayun. Di ba? Parang status quo, fashion show. You know, dapat nga ang sinusuportahan nila yung sariling atin eh. Ayun. Local designers. Di Pero ba? makikita natin mga, yung mga hindi ko nga mabanggit yung pangalan Yeah. kasi wala naman kami nun. Yung mga Cartier, Tards, ano ba? Ano ba? Cartier, Chanel, Christian Louboutin, di ba? Yun. Yves Saint Laurent, mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot doon, dati nagtatricycle lang yan eh. Mga ganun eh. Pero after a few years, ayun. Iba na. Teacher ba Customized teacher? Parang teacher ata yun. Tapos yung sapatos, Gucci. Magkano yung Gucci na sapatos? Flowing. Nasa 60,000 o 100,000. Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o ordinary tao, Yeah. hindi ka makakabili ng gano'n. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dadali mo na lang. Ako halimbawa, politiko ako, yung 60,000 ko na yun, marami nang mapapakain yun. True. At saka, magkano ba sweldo nyo? Oo, Per magkano ba month. sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, doon na lang. So, simula nung umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yes. Paano niya binili, di ba? At meron pang isang ito naman ay hindi naman hindi naman pinatotohanan talaga. So ito ay ginawang biro ni Pulong Duterte na kada hearing daw ng mga yan ay bayad sila. Nako. May nagsabi din sa akin yan. Naku po. Sino Totoo kaya naman nagsabi yan. ko mo? Mga kasamahan din nila. Ayan. Ay, grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Maraming hindi pabor. Hindi lang sila nagsasalita Yeah. kasi natatakot sila Yes. or sa pakikisama siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, ikaw politicians, the reason why you're there to serve the people is to serve the people, not to serve yung kasama mo mga congressman. Yes. Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag kapag umupo ka dyan, tas may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Kasi may maling ginawa. Dapat, pag upo mo pa lang, ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. So, pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat sila pa mismo mag-deliver. Eto po, humingi po ng tawad ang aking anak or humingi po ng tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, at aking kaibigan. You know, ganun. Yun ang integrity tsaka prinsipyo. Yes. Yun sa akin. So, huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din akong friend, tatakbo siya. Ay, Cathy, ayoko muna kasi tatakbo ako, baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas nyo sa social media, i-booking nyo. Yes. Kasi, at least, hindi kanila yung pera eh. Di ba? Hindi pwede yun, mali yung ginagawa nyo. But huwag kayo matakot, sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, social media, wala tayong magagawang ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo ng Speaker of the House. Kasi Yes. yun naman lang talaga nang gagaling. Yeah. So, hindi sa'yo para magalit yung taong bayan na hinahawakan mo. Eh, kung ikaw may paninindigan, ganun gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, Yeah. kahit pa paano, Tsaka, syempre, gustong kumita. Yun. Di ba? Yun naman, let's be yung katotohanan, di ba? Hindi, yung iba kasi, ma'am, kaya hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad lang yan. True. Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso yan. Yung iba nga dyan, may bali-balita, may child abuser, may sangkot sa Convicted. scam, may convicted. So, baka inaano nila na hindi ko pwedeng kalabanin to kasi baka
Kung si Pastor Apollo, si Kibuloy nga, 4 na taon nang dismiss yung kaso. 4 na taon nang wala na yung kaso, pero binuhay pa. Sila, sa kanila pa kaya pag kinalaban nila. Well, alam mo, solidarity yan. 'Di ba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila kasi nandito naman kayo, nandito tayo, and mamamayang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, dalawa sa kanila magsalita, magsabi talaga. Maglalabas. Lalabasan yan, sunod-sunod yan which is what happened to Colonel. Tsaka katulad nung hearing, di ba? Yung mga silent majority, nawala yun, hindi natin naririnig. Pero nung nagsalita si PRRD, Dami. naglabasan sila, gumulo na naman yung social media, di ba? Correct. Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya, and again, ang kanyang base ng kanyang yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan niyo na para pintasan niyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Tama. Diba? Parang yun, sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Di ba dapat for the women sila? So how can you're not even hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy, ang daming Yes. natutulungang mga Ang daming bata. natutulungan. Tapos Hindi lang sinatay- mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang simbahan. Totoo. Alam totoo. nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, sila Senator Bato, Senator Bongo, tsaka... Philip, Salvador. Ayan. Basta yung nasa PDP laban na galit sa korupsyon at galit sa droga, may posibilidad, yung tinanong ko sa inyo kanina, kung pwede ba maging first world country ang Pilipinas. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin yung may political will, Will, exactly. katulad ni PRRD. Yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, sino ba aiiduluhin yan kundi si PRRD, kaya nga sila nandun. So kung yun, ng mga iboboto natin, may pag-asa siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang natin, yung sistema natin. Di ba nga, kaya nga tayo na-colonize tayo ng different country, dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso nauunahan lang, pag nailantad na, tapos yung leader na nandyan, mukhang pera. Diba? Doon nagsisimula. Kaya nga yung korupsyon ngayon, bilyon-bilyon. Kasi nga naman, yung mga nakaupo, bilyonaryo. Di ba? Tsaka hindi lang bilyon Trilyon. Trilyon. Oo nga, trilyon na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo nga. Grabe, Oh no? my gosh. At Ito, ano Miss po? Cathy, ito alam ko, inaabangan to ng marami. At ang sarap ng kwentuhan. Bitawan mo na yan. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa conference Yeah, room. yeah, no? yeah. Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? video? Antayin niyo lang si VP Sara. Yun! Ayun! May tinanong ka kanina tungkol sa love life Oy, Oo. Tanong mo sa kanya ngayon. naiya ako, may camera. Ako na. Kung single si ma'am. Si Ma'am Cathy Oh. Single ba si Ma'am Cathy Binan? Single ako. Naku, ayun Single. yung mga nanonood natin dyan, kung gusto nyo lang single, share nyo na itong live natin para marami makapanood. Binenta. Hindi. Hindi, Joke joke lang lang. yan. Joke Alam mo, lang yan. ang saya dito fun. Kasi dati sabi ko, parang ayoko mag-guess sa kanila. Parang, Gusto mo maging maghanap ba na teras, ma'am? why not? Game. Sabi Hindi, alam mo kasi ma'am, hindi kami plastic Hindi, I alam like mo, that. di ba? I mean, hindi ko man nilalahat. Meron kasi mga mainstream na may mga bossing yan eh. Yes, yes. Kuha lang ng kuha yan. Yes. Pag hindi naman pumayag yung bossing nila, wala silang magagawa. Tapos scripted yung iba, Yeah. no? Hindi Dito, ko na no? sila pangalanan. Dito, Wala. May binigay mo kami sa yung script, ma'am? Wala. Wala. I like Hindi it. kami Ako lahat pinagbabawalan. ng ko, ganon. Hindi, ayoko nang ini-interview ako na yung may script. Yun talaga, everything I want kasi gusto ko talaga honest. Kasi Yes. nakikita ng audience Yes. yung kung totoo, you know. Please, kita ni ma'am, di ba? Walang bawal, walang walang Yes. script. Anong bawal? Bawal. Bawal. Pati nga kung single siya, tinanong ko na eh. O, di ba? So, sabi ko, Eto. anong pwede natin pag-usapan? Lahat. Yes. O, Are you kahit- single?
I have a wife, but my wife is Okay. there. Okay. Si Coach Oli, di ko alam kung Ako, May single mga ako, anak po bata ako. pa ako. Okay. At may ano dito, yung floor director natin, sana ma-invite natin siya ulit. Sure, Oh, yun, sure. ha? Anytime. Kay Ma'am diba? Cathy Binag na mismo na galing. Anytime daw. diba? May May bahabol tanong pa si pala ano? akong tanong. Kasi parang hindi ata naitanong kanina. Sige. Ano masasabi niyo ho dun sa ipapatong di umano na kaso or ipapataw kay BP Sara na plunder? Ano kaya masasabi niyo dun? Anong Papatungkol dun sa 123 million confidential fund, DepEd, gano'n? Alam mo, ako masasabi ko dyan, kung binubuksan nyo yung confidential fund ni BP Sara, buksan nyo din lahat. Mismo. 'Di ba? Kasi kung kine-question nyo siya, lahat ng may confidential fund, buksan din natin. 'Di ba? Hindi pwede kasing naka-center kayo sa kanya. Yes. Hindi pwedeng ganon. And kung gusto nyo ng magkaalaman talaga, so yung kay President BBM, buksan nyo rin yon. Sa lahat ng maraming politician, marami dyan eh. Speaker Romualdez. Yes, and the Speaker rest Romualdez of and everybody. Oo. Exactly. Oo. So kasi, ang dami niyong tanong, pero hindi niyo pinag-uusapan yung PhilHealth. Yeah. Hindi niyo, ayaw niyong i-open up yung, kita niyo yung flood control project. Flood? Yung ano niya, yung nature na naglabas. So, yan ang pag-usapan nyo. Na-fact Pag gumawa kayo ng batas. Di ba? Anong ginagawa nyo dyan? Ginagamit yung yung Congress for useless things, useless matters, sa totoo lang. Correct. At parang huwag tayong magkasya mga kababayan, no? Huwag tayong magkasya doon sa mga salita lang. Kasi from the very beginning, 2022, lagi nating naririnig yan, pero hindi naman natin nararamdaman. Hindi natin nararamdaman. Kaya sa mga susunod na eleksyon, kung kayo po ay may balak pang bumoto, piliin po natin. Lagi natin yun, ang keyword lang dyan, resibo eh. Etong tao na to, na tumatakbo, meron ba itong nagawa doon sa komunidad? Kung halimbawa, first time niyang tumakbo bilang politician, meron ba siya nagawa doon sa komunidad na kinabibilangan niya before politics? Kung may nagawa siya doon, hindi imposible na may magawa rin siya sa pagiging politiko. Yun. At masaya. ito, may tatanong tayo kay Miss Cathy. Kung magiging presidente si BP Sara, ikaw sana gawing cabinet secretary ng Tourism. Maganda yan, no? Whitey Rodel. No, from Whitey Rodel. Well, let's cross the bridge when we get there. Ayun. Pero sa totoo lang, we have so many to offer. So much to offer in yung country natin. We have the best beaches. Yun nga nandito ako the last time. Sabi ko, ang dali-dali. Kung kung ako magiging tourism secretary, yung service ng Hong Kong, na-experience yun, di ba? Ang bilis. Nagsha-shopping ka, iwan mo lang sa store, i-deliver sa hotel mo. You don't need to bring it. Di Yes. ba? Tapos, multifaceted. Kasi like, different countries sila, ang dami lang pagkain. Tayo, colonized tayo ng different country. Spain is a good one. The Spaniards for Yes. 420 years. Tapos Asia, then European and everything, right? Tapos yung discipline and cleanliness ng Singapore. Lagay natin dito yon. Lagay natin how they do it. Yung Japan, yung kanilang, ang tawag dito, yung pagiging honest and transparency nila. And Tsaka- cleanliness pa rin. Yung pagkamagalang ng Yes, Japan, oo. So, we have so many things to offer. Look at Bali. They don't have, hindi magaganda yung mga dagat nila, pero 80% of their, yung pinagkukunan ng kanilang pinagkakakitaan ay turismo. So, we can do a lot. Yes. Dami nating paggagayahan eh. Sobrang dami. Ang Huwag na dali. lang tayo lumayo eh. Yeah. Peace and Order of Davao. Yes, Yeah. that's true. 'Di ba? Voted as siya sa Second, in the yes. world, 'di ba? Second, sa Southeast Asia. Di ba? At nag-first pa yun, ha? Oo. Yes, First of course. pa. Pa dati. So, may sumira lang, kaya naging second ngayon. So, hindi na natin kailangan pang lumayo pa. Sa Davao na lang, una-una, yung... tsaka hindi lang sa Davao. No? Sa Kingdom. Isa pa yan. Kaya Oo, kailangan Sa Glory Mountain. Sa Glory Mountain. If you can go, Yeah. nakapunta ka na po ba sa Glory Mountain? Or Yes, nakapasok ako one time. Parang paraiso, di ba? Ang cute, di ba? Ang cute-cute. Parang Actually, paraiso. nakukyutan ako. Ay, sige ma'am, pasyal tayo doon, lalo sa Kingdom ngayon. Oo. Ayun. Actually, I promised na I wanted to visit them one of these days. Okay. Kasi nga yung nag-siege Ayan, no? sila, sobra akong Yan, no? Yan, ang ganda naiyak yun. ako talaga dun sa nangyari. Tapos di ba yung after, my God, how can you, yung parang yung talaga yung faith nila kay God, yung after yung niyakap lang nila yung naiyak na. Iyakin mo ako eh. Naiyak Yung- siya talaga. Umiiyak talaga siya. Kasi talagang yung pag yung
di ba parang after nung ginawa ng mga tao, tapos biglang yayakapin mo lang. Yayakapin Alam mo lang. yun, sorry. Yun yung turo ni Pastor eh. Yun yung turo ni Pastor. Love your enemies. Love your enemy. Yeah, Tsaka, ako ata, let's go. Lord, sorry. Let's Parang go si back. ano pala Umiiyak to na eh. si ma'am. Let's go back to tourism. Sige, Parang si paiyakin pa ano, natin. parang si- Paiyakin. Wag, Wag. iyak ang babae. Parang si Boss Dada. Paiyak ka na babae, ha? Sa saya yun kasi Oo, Tears kasi- of joy. umiiyak siya sa Kasi di saya. ba, saan ka nakakita nun? Nakita nyo no? Araw-araw yan, how many days? It's not, hindi yan joke ah. Yes. Dano Tapos kami. both side yun, yung mga police, tsaka ano, tapos nakikita mo, meron pa ako nakita yung binatuta. Yes. Actually, Dano kaya siya naiyak dati sa miracle. Oo, kasi Loving for your me, like, enemy talaga yung is a kapag yung miracle. ano ka talaga, yung, doon mo makikita na yung pag talagang yung Diyos talaga yung God-centered yung buhay mo eh, no? Yung I want that. Sabi ko, parang sarap maging member ng KOJC kung magiging ganyan ako. Nakuha mo yun. Mapengi, sorry. So dugtungan ko lang yung sinabi ko kanina mapatungkol doon nga sa kailangan i-adapt ng gobyerno no na maaaring gawin pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Katulad lang ko niya, napakahalaga ho nung yung mga wiring kasi yan ang pinagmumulan ng Ayun. Isa pa sunog yan. eh. Yes. Kadalasan sa Luzon, yung Luzon tuloy. Lumusong. Sa Luzon, no? Baka kasi, kaya Oo, Luzon. Hindi, pinapatawa ko lang si Ma'am Cathy, umiiyak eh. Oo. So sa Luzon, di ba? Kadalasan ng problema, sunog dahil sa mga wiring. So tignan nyo sa Davao, sa KOJC, di ba? Kung makikita nyo pala sa mga video namin, sa video ng SMNI, wala ho kayong makikitang mga Walang wires wiring, dyan, ah. Yeah, wala. ho kayong makikitang mga samot-saring no? mga kontador or Grabe. mga wire na makikita nyo sa daanan. Kahit po kayo mismo yung pumunta sa Davao, wala ho, kayo mismo magpapatotoo na totoo ang mga sinasabi namin at buhay po kaming mga testigo dyan na talagang yan dapat ang i-adapt ng gobyerno natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayan. Dyan sa Davao talagang number one destination. Napakaganda, napakalinis, ang babait ng mga tao. Kahit madaling araw maglakad, Yeah, safe. walang mangyayari sa'yo. At isa pa, sa tourism, turismo na rin naman pinag-uusapan natin. Dapat talaga yung mga nasa turismo, yung mga ganito, mga gaganda. Kasi kagandahan ng Pilipinas sa pinapakita natin. But anyway, May puso. May- At saka, I've stayed in Davao for 10 years Yes. also. Okay? So, I've seen the safety, yung safety, yes. yung discipline. Alam mo talagang, ang ganda kasi yung pag-partner, yung leadership and management. Maganda Ayan. yun. So, speaking of tourism, yung video ba? Yung video, yung video ba, sa tourism, galing sa labas ba ng Pilipinas nakuha o sa Pilipinas? And second question, kailan ba ilalabas siya ni VP Sara? Kasi alam ko yan ang ikaw inaabangan. nagigil ka rin sa video. Hindi. Kasi Kahit ang ako daming... gusto ko na rin makita yun eh. But anyway, lahat naman tayo nag-aabang dyan eh. No? But anyway, speaking of... Uy, ba't sa ano- sagutin muna natin? Kailan ba ilalabas, ma'am? Sige. Hindi, yung ano muna, yung unang question, kung sa ibang bansa ba galing ang video or sa Pilipinas? Alam mo, hintayin nyo na lang. Sabi sa inyo. And then, dapat ang tanong mo sa akin, ilan? Ay! Yun, ilan. Ilan po yung video na hawak ni Hintayin Bibi na Sara? lang natin. Ganon din ang sagot? Niloloko ako nito si Miss Kat. Niloloko tayo ni- Dapat yun, tanong mo sa akin, ganun But din. anyway, balik tayo sa tourism. No? Kasi napaganda pag-usapan. Kasi yung bansa natin, kailangan dayuhin na uli. Kasi natatakot na naman yung mga yung mga banyaga, yung mga turista natatakot na naman. Kasi kailan lang may na-kidnap, di ba? Na Yes. foreigner. So now, balikan natin yung bakit tayo kinolonize ng Amerikano, Hapon, tsaka iba pang mga bansa. Dahil mayaman ang Pilipinas. Exactly. We have a lot to offer. Kaya Yes. nga tayo sinasakop Sobrang ng ibang yaman. bansa. Ninakaw ang ating kayamanan, mga minerals na, natural minerals na. Mayaman tayo sa natural resources. Exactly. Kaya nga tayo nila sinakop. Kaya dapat maganda talaga yung pamamalakad ng turismo at syempre yung hindi namamanduhan. Kung yung may Yes. utak talaga para sa Yes, turismo. yes, dapat Kung ganun. halimbawa, ikaw ma'am, ganito. Ikaw ang magiging tourism secretary. Paano mo mailalapit sa mga turista ang magagandang lugar natin sa Pilipinas? Well, number one, safety muna. Safety. Cleanliness, safety. Service. Tatlo lang yan. Cleanliness, safety, and service. Kasi, Davao. di ba? Oh, exactly, di ba? Parang kasi, kapag pag nagta-travel kayo, anong gusto niyong punta? Anong masarap dito? Tapos yung service, 'di ba? Parang pag maganda yung pakikitungo ng tao sa iyo bilang turista, tapos you feel safe.
Diba? Babalik at babalikan ka. Ayan. Para sa akin, alam, yung linis unang-una eh. Yes. Kasi doon na Yun nga, parang doon na cleanliness. nagsisimbolo lahat eh. Yes. Kapag malinis ang isang lugar, yano mo na talagang disiplinado ang mga tao. Pangalawa, yung sa pagkain, alam mo na eh, Yes. kasi yung mismong lugar Yes. nga nila malinis na eh. Paano pa Exactly. kaya yung pagkain? At tigit sa lahat, yung kaligtasan. Alam mo, doon pa lang, kung lahat ba ng mga tao doon sa lugar na yun, kung mga Mabubuti. masasama ba yun, eh may malilinisan ba or parang mamimaintain ba nila yung ganong kalinisan kung ganun sila kasama. So, ibig sabihin, doon nagsisimbolo lahat ng ano na yun sa That's true. kalinisan. Kasi Ma'am, diba? nagsubukan mo ng kumain sa CR? Sa CR. Hindi pa. Parang isip ako. Yung tanong ni Coach Sol, nagulat ako. Napaisip ako sa tanong. Ako nga, hindi pa ako. Sorry. Hindi kasi alam mo, yan yung isa sa turo ni Pastor na nabalitaan ko. Yeah, tama yan. May ano po yan, may connect yan. Ang kanyang CR sa kanila, kailangan matuturing na malinis kung kaya mong kumain. And Oh, that's a good napatunayan one. namin yan. Oo it's a good model Ganun po, sa pag Yeah. napunta ka, kasi nakapunta na po ikaw sa KOJC, no? Pero, kami kasi nagstay doon ng more than 1 month kami nagstay Yeah. doon, no? Since lahat ng parte doon, CR, kusina, lahat doon, kahit saan ka magpunta, malinis, mabango. Yun, ako, ganun. Malinis at mabango. Kasi kapag makikita mo yan ano na yan pag nakikita mong malinis talaga yung tao, in and out, alam mo, yung kalooban nun, Malinis din, diba? Tsaka Pero yun alam mo, meron ding peking malinis Yung si Dila, tsaka hubad. naglilinis-linisan lang, no? Sino yung si Dylan? Hindi ko ata alam Si yun. Dila. Dila. Si Kong Dila, tsaka Ay. si Kong Oo. Yung lumabas yung dila. Oo, But diba? anyway. Anyway. Ay, Coach Oli, baka tanungin mo pa si ma'am. Wow. Kanina, ang dami mong itatanong sa taas. Kaya naubusan ka. Na-starstruck ka, no? Hindi kasi, alam mo, sa katunayan, kulang yung isang oras sa atin dahil ang daming pwedeng itanong kay Miss Cathy. So, balikan natin yung Congress. Ayan kasi. Congress of Senate here. Oo, kasi mainit sila at gusto rin nila, parang nainggit. Nainggit kasi bakit sa Senado, parang gusto nilang pag-usapan din dyan sa Kamara, no? Sa tingin mo, kailangan pa ba yun? O i-play na lang nila, kunin na lang nila yung transcript sa Senate? Kung gusto lang naman nilang gumawa ng batas, Yeah. pwede na yun. Hindi, tigilan yun No need. Nagawa na ng mas nakakataas na, magka-level naman, but kasi yung nandiyan sa committee nyo, walang alam sa batas, most of you guys, and kakainin lang kayo ng buhay ni Digong. Yes. Ni President Duterte, at baka pagpunta niya dyan, handang-handa siya, baka may may ilalatag sa mga sikreto nyo. Di ba? Hindi, alam nyo, para sa akin, wag na rin talaga. Ako, Kasi wag na. kung eto na lang yan ang hirap sa inyo, dyan sa Congress. Masyadong mataas yung tingin nyo sa sarili nyo eh. Kung Senate nga, dinurog eh. Kayo pa kaya? Ano yan? Ano pa bang kailangan na mga pag-usapan nyo doon? Na bakit kailangan pag-usapan nyo dyan? Sa Senate nga, hindi na nga halos umubra doon. Ayaw na nga umalis si PRRD. Yeah. Diba? So, para sa akin, hindi na kailangan pang pag-usapan dyan sa Congress yan. Speaking of Senate and Congress, Miss Cathy, I know it is early to ask you this question, pero meron na buo kayong line-up ng inyong mga iboboto bilang senador? Ako merong 5. Yung bago sa akin Kasi given na yan sina Senator Bongo tsaka sila Bato, anybody. Ako gusto ko talaga, unang-unang senator ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Ayun, Sobra yes, ko siyang isa pa. love for some Gusto rin reason. namin yun. Actually, nung... Kasi, Yeah, sorry. Nung it's- last election, kung tumakbo siya, iboboto ko eh. Sayang, hindi siya tumakbo. talagang may paninindigan. And ano siya like nung sa Congress, she's really trying to protect his fellow congressman. Yung parang kinokorek niya. Pero rather than listening to him, tinake nila bad. Yung parang tinake nilang masama. And he's a lawyer. He knows what he's saying. Yes. And he's been there for how many years? Parang 20 years na. Di ba? Parang ilang presidente, vice president, ang dami ng pinagdaanan. Yung mamang yun, yung principle nun, yung integrity nun, buo yun as a politician. Yes. At tigit pa dun, ma'am, hindi biro yung ginawa ni
ni Congressman Marcoleta, yung tinatanong niya about sa 6 trillion. Oh, yes. Hindi biro yung kaya talagang bumilib din kami doon sa kay Congressman Marcoleta. May paninindigan. Then yung yung second ko is si yung second kong narinig si Doc Willie. Not really. Yung Doc Willie. Ako naman, the reason why I want him, kasi nga, because of what's happening in PhilHealth. Yes. And a person who's, yung parang nagkasakit siya, then he experienced it, tas yung talagang very devoted siya with health thingy, di ba? So I know that he will do good. Yes, kasi ang In a way. number one, yung health system natin sa Pilipinas, Yes, worst talaga. yes, Grabe. exactly, diba? Katulad ng sinabi ni Doc na ako, muntik na ako mamatay kung di ako nadala sa Singapore, baka wala na ako ngayon. True. Diba? And those are the main and basic nga yan sa atin, especially sa mahihirap. Yes. Ang daming mahihirap. And it's sad. Kaya nga yung budget natin, di ba, ang sabi nga na 45 billion lang ba kailangan para malibre na lahat, mabayaran na lahat. But rather doing that, kinuha nila yung fund na yun. Yung funds nila, nilipat pa. Di ba, Really? how can you do that to yung mahihirap, di ba? Tsaka ang problema, ma'am, yung sa health yun, di ba? Sa Yes, health. Pero yes. bakit mo dadalhin sa bridge? Exactly. Sa So tulay. parang saan ka po? Bakit? For what reason? Oo, kasi Yeah. ano yun ang tao para sa health. Dadalhin mo sa tulay. Yeah, tas yung third ko, yung nag-declare si Attorney Vic. Rodriguez. Yes. Kasi yung si Pastor Kibuloy, nung may nangyayari sa KOJC, talagang sasabi ko, sana tumakbo siya. Tumakbo talaga siya kasi may boto siya. Ang dali lang manalo for para sa kanya. Tsaka marami siyang He deserve napanalo it. Exactly. ng mga Kung kaya niya politiko. panalo yung mga iba, kaya niya panalo yung sarili niya. And he deserve it more than anybody else. You know? So, sa akin yun. Tapos yung pang ko nga, Pastor Kibuloy, yan, 5. Kong Marcoleta, Willie Ong, kasi sila yung nagpahayag agad eh. Tapos, kasi nalaman ko na lang si Pastor Kibuloy nung nasa na siya, sa Manila Hotel. Yeah. Na nagulat ako, tumakbo pa nga ako. Di ba remember? Naiyak Nagpicture pa ako ako. kay ma'am, eh. Oo. But So, anyway, kulang pa. Marcoleta, Pastor Kibuloy, hindi ka pa kumpleto. Attorney Di Vic. ba, kulang pa. Kulang pa. Vic. Yung isa ko, also si yung magre-represent din sa entertainment industry. Iniisip ko, Jimmy. si Jimmy Bondo. Bondo. The reason why, sabi nga nila, Attorney. bakit siya? Di ba, hindi naman siya nakikibakaw. Sabi ko, secretly, tumutulong yan. Tapos second to that, sabi ko, kasi chinek ko rin naman, naghanda siya. Attorney siya ngayon. Nag-aral Abogado siya. siya ngayon. Hindi man, bagong lawyer man siya, pero at least, alam mo yun, tuloy-tuloy siyang mag-aaral about it. And you know that he has good intention kasi nag-aral siya eh. Tsaka mahirap yung ginawa niya, mama. Yung mag-aaral ka sa gabi, tapos magtatrabaho ka sa umaga. Kumbaga, yung dedication mo nandun. Yeah. What more pa kung magtatrabaho sa Yeah, isang lugar. pupuntahan ko siya actually kasi gusto ko siyang kausapin. Ayun, Gusto ko, oo. I want to learn more about Ay, it. baka Ganun na- kasi ako. Ma'am. Kasi naging guest din namin. Napakatalino. Mag-request ka, ma'am, let me be the one. Punta Idol na tayo idol sa na yan. kanya. Punta tayo dun sa kanyang Idol na restaurant. idol ko yan si magaling. Attorney Jimmy Bondo. Kaso nung time na yon, wala ako dito nun eh. Ayun. Kaya hindi Wala ko siya tayo dito. nakita. Wala Yeah. tayo Ay, dito. pati rin ba ikaw? Wala ako dito. Kasi pangarap ko yan na makita ko siya. Kasi Nakasama idol na- na idol ko talaga. Nakasama na yun, yung mga kais ko dati, na kumakanta talaga siya sa mga Yeah. gatherings. Kaya si Coach Olik, magkakasama kami. But barkada niya ni Coach Jimmy Olik. Bondo. Yeah, si ano. So, bago tayo magtapos, ayaw man natin magtapos. Oo. Kailangan eh. Kulang na tayo sa oras. Pero, abangan ninyo, part 2 kay Miss Cathy. Yan. Pala desisyon na ako, no? Dinesisyon na ako. Banateras. Teres, But anyway, bago tayo Walang magtapos, sweldo. I'm willing to Ayun, you guys. oo. Para sa inyo. baka meron po kayo, ma'am, last message sa ating mga kababayan, sa mga umiidolo po sa inyo. At alam ko, marami ka na fans sa Facebook. At yung mga abangan kay Miss Cathy. Iyan. Sige po, take it away, ma'am. Well, ako, ang hinihingi ko lang sa mamamayang Pilipino, again, maging matalino tayong pumili ng ating susunod na mga leader sa ating bansa. Para to sa kinabukasan ng ating pamilya at ating mga anak. And huwag po tayo magpapaniwala sa puro salita lamang. Dapat ho, makita natin sa kanilang gawain. And tingnan niyo ho kung may mga nagawa dyan sa lugar ninyo, ang inyong mga binotong leader. And patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na tayo'y gabayan. Kasi hindi tayo magkakamali kapag tayo po ay nanatiling may
faith sa Panginoon at hindi magsasawang itiwala ang ating buhay sa Kanya. God bless po. Yun. Teka muna, bago pala, last question na. No? Meron pang hirit. Meron pa pala. Hindi, kasi marami siyang pasabog patungkol sa mga gumagamit eh. Oo. At alam ko hindi naman siya tatakbo. Pero paano kung sakaling hamunin kanila? O sige, drug test tayo. Oo naman. Ngayon na. Ngayon Diba? Kasi ako sabi ko nga, kailan yung nag-start yung lumabas ako? August. 3 months yan. Pag ngayon, kunya August, September, October, November kayo nagpa-blood test, hindi na totoo yung blood test nyo. Kasi Wala na. nag-cleansing na kayo. Yes, hindi na yung Oo, hindi Kabisado na. ni Fake Ma'am, yun, no? fake yun. Di ba? Dapat 3 on the months spot. yun. Kung On the kailan spot. ka niyaya, Dapat Bakit? Teka muna. Okay. Ilang months? 3 months. Sa tingin nyo, ma'am, itong mga ibang nakasalamuhan nyo na medyo nabaon sa bisyo, kaya nilang tiisin yung 3 months na wala? Hindi. Ang bilis ng sagot eh. Hindi, kasi once you're a user and you, like, naging user ka, tumanda kang ganyan, user ka. Yun. Baka kaya takot sa drug test. Malamang. Yes. Oo, Diba? malamang. Or baka Jay? kaya mo kang namamaga, baka talaga nagki-cleansing dito. Anong namamaga? Di ba nakita niyo siya? Parang maga siya. Sino pa makeup artist niya? Parang ano? Maga siya. Manas. Manas. Sa Tagalog. Yun. Pero si Ma'am Cathy, obviously hindi gumagamit. Kasi kung Ay. ganyan kaganda gumagamit, gumamit na kayo. Oo. Kung ganito yung gagamit. Joke lang, huwag nyo gagawin yun ha. Say no to drugs. Yan. Nakakapangit, nakakabaho, nakakasama ng ugali. Tsaka nakakabobo. Hindi lang gagawin. Nakakabobo. Yun. Jay, baka may last message ka. Siguro na lang sa mga kababayan na lang natin na mas doblehin yung ating pag-iingat dahil may paparating na naman na bagyo na ang pangalan ay si Kuting. Ay, hindi pala. Anong pangalan ng bagyo na yun? Kuting. Nakalimutan ko. Leon. 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 oo. Si Bagay. Kuting. Maliit na Leon. Mag-ingat po kayo palagi at paalala lang po, no? Bago na naman. Dumarating ang bangka pag wala ng bagyo. Salamat. Yun. Sinabi mo lang kagabi yan ha. Pero nagkamali ako eh. But anyway. Ngayon, perfect na. Ayan, sa Pwede mga... bang humabol? Sige. Okay. Oo. Sa mga tatakbo ngayong eleksyon, yung mga nakaupo dyan, lalo yung mga kongresista, nakakalabanin nyo, hanapin nyo na yung kanilang mga project at ilantad nyo sa mamamayang Pilipino nang hindi na sila iboto. Yan. But anyway, Master? sa akin naman, yung mga kababayan natin, long weekend po tayo, mag-iingat po tayo lahat. At kung may mga pupuntahan kayo, siguraduhin yung mga dadaanan nyo ay walang baha para hindi po kayo ma-stranded. Mas maganda yung nag-iingat kaysa yung nandun na tayo, mahirap yung nandun na tayo sa sitwasyon, stressful po yun. Tsaka, yung mga bahay po natin, huwag kakalimutan, ilak, yung mga switch, iano natin, baka bumaha. Yun lang. Basta, happy weekend po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo at magkita-kita po tayo sa susunod na live ng Banateros. Coach? Yung sa akin naman, yung mga kinuwento sa akin ni Miss Cathy, abangan nyo sa vlog ko. Oo, ang tagal nila nagkwentuhan kanina. Andun eh. Oo. Andun yun. Kasi ano doon, may pangalan yun. At bago tayo, Pinangalanan. sumigwig. Abangan nyo sa akin. Okay. Sumigwig pa Coach talaga. Oli Newslia. Jay! at bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown, Yeah. 54 days na lang. 54 days. Banateros, Birthday na ako. Pasko na. Ayun o. Oy, Wow. I-guess natin ulit si Ma'am. mag-birthday ka na ng birthday mo. December 1, Wag unang muna. araw. Magpi-50. Ay, 40. 50. Alam mo, okay lang. 40. alam niyo ma'am, total malapit na yung Christmas. Tumatanggap kami na relo. Sige, hingan ko kayo. PRRD, kailangan nila ng relo. Ayan, mamimigay agad yan. no? Ayan o, may logo ng President of the Philippines. Republic Pero of the meron akong gustong sabihin eh. Philippines. Ay, ano yan? Pero ang gusto kong magsabi, si Miss Cathy na para maiba tayo. Sige. Ma'am, Okay, kita-kita po tayo muli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si... Coach Oli. Ako po si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. At syempre kasama natin si Ma'am Cathy Binag. Yes. Yan. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.